Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga bansa, lungsod o kahit na mga pamilya ay tila nahuhulog ng bigla na parang sila ay sinamsam ng isang hindi nakikita na paghuhusga? Ito ba ay nagkataon o isang hindi pinansin na espiritual na pattern? Inihayag ng Biblia ang isang kwento na hindi lamang isang lumang account, ngunit isang salamin ng kasalukuyan, Sodoma at Gomora. Dalawang lungsod na lumiwanag sa kayamanan, kapangyarihan at kasiyahan, ngunit nagtago ng mas madidilim na mabulok sa ilalim ng kanilang maluho na kapistahan. Hindi lang ito libog, ito ay kawalang interes. Ito ay hinahamak sa pakikiramay. Ito ay pangungutya ng pananampalataya. Nakita ng Diyos ang lahat at nang lumampas ang limitasyon, sumagot ang langit. Sa video na ito, ilantad natin kung ano talaga ang nawasak ang Sodoma at kung bakit maaaring mangyari ito muli ngayon sa paligid natin. Ano pa? Mauunawaan mo kung bakit ang asawa ni Lot ay naging isang estatwa ng asin, kung ano ang ipinahayag nito tungkol sa pagkakabit sa kasalanan at kung ano ang dapat gawin ng lahat sa iyong buhay ngayon. Hindi lamang namin pinag-uusapan ang tungkol sa kasaysayan ng Biblia. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang propetikong alerto na may pulso pa rin na may kapangyarihan. Nabanggit ni Hesukristo ang Sodoma bilang tanda para sa mga huling araw. At kung nais mong malaman kung nabubuhay tayo sa oras na ito, kailangan mong makita hanggang sa huli. Huwag palampasin ang 1 segundo dahil ang bawat minuto ng video na ito ay nagdadala ng isang espiritual na katotohanan na maaaring baguhin ang kurso ng iyong kwento. At kung mahal mo ang salita ng Diyos at nais mong palalimin ang iyong pananampalataya sa nakakaapekto na nilalaman, naka-subscribe ka na sa channel, buhayin ang kampanilya at magkomento sa ibaba. Sa palagay mo ba ay nagiging isang bagong Sodoma ang kasalukuyang mundo? Ang Sodom ay mukhang paraiso para sa mga mata ng tao. Ang mga bisita ay binati sa pamamagitan ng hindi magagawang mga kalye, nagniningning na mga palasyo, buong talahanayan at isang kapaligiran ng patuloy na pagdiriwang. Madali itong ma-enchanted ng mga import na pabango, maluho na mga damit at mga piging na tila walang katapusan. Ngunit ang tila kasaganaan ay isang maskara lamang. Sa likod ng ginto, mayroong kadiliman. Habang ang ningning ng lungsod ay nakakagulat na mga manlalakbay, ang kakanyahan na lumipat ng Sodoma ay bulok, pagiging makasarili, pagmamataas at kumpletong kawalan ng pananampalataya. Binalaan tayo ng Biblia sa Kawikaan pasata pas 2, may paraan na tila tama ang tao, ngunit ang kanyang wakas ay mga landas ng kamatayan. At yun mismo ang pinili ng Sodoma, isang makatarungang paraan, ngunit ng trahedya. Nagpalitan sila ng Diyos para sa mga Diyos na nilikha sa imahe ng kanilang sariling mga hangarin at hindi na pagtanto na ang kanilang pagkahulog ay nasulat na. Ang kagandahan ng Sodoma ay hindi lamang nakaliligaw, ngunit sinasadyang ginamit bilang pain. Ang kayamanan ay hindi bunga ng pagpapala, ngunit sa pagsasamantala. Ang mga elite na naipon ng kapalaran habang ang mahihirap ay itinuturing bilang basura ng tao. Ang mga kababaihan ay nakita bilang tropeyo, mga bata bilang kalakal, at mga dayuhan bilang mga banta. Walang pagkahabag, nagkaroon ng kaginhawaan. Yung mga sumubok na magsagawa ng kabaitan tulad ng Lot mismo ay pinaglaruan o pinatahimik, at doon ang pananampalataya sa Diyos ay naging isang gawa ng paglaban. Ang pamumuhay ng mga prinsipyo ni Hesukristo bago pa man siya dumating ay isang hamon sa isang lupain kung saan ang kasamaan ay batas. Ang lungsod na ito na sa mga mata ng tao ay isang matagumpay na modelo. Sa mga espiritual na mata ay isang butas ng kadiliman at kasamaan. At ang Diyos sa kanyang katuwiran ay hindi kailanman ipinikit ang kanyang mga mata sa gayong mga kasuklam-suklam. Ang tunay na problema ay hindi ang yaman mismo, ngunit kung ano ang nabuo nito, isang maling kahulugan ng ganap na kapangyarihan. Ang mga tao ng Sodoma ay kumbinsido na hindi sila napapansin. Sino ang maaaring sirain tayo? At kaya pinapakain nila ang isang kolektibong kaakuhan
na lumayo sa kanila mula sa Diyos. Sa Ezekiel 16:49, nakasulat ito, "Narito, ito ang kasamaan ng Sodoma, iyong kapatid na babae. Napakahusay, kasaganaan ng tinapay at maunlad na katamaran. Tandaan na ang kasalanan ay nagsisimula sa pagmamataas, na may pakiramdam ng sarili. Ang pananampalataya ay ipinagpapalit para sa tiwala sa sarili nito. At ang Biblia, pilosopiya ng tao na nagbibigay, katwiran lamang sa pagkawasak mismo. Kapag ang buong lungsod ay nabubuhay sa ganitong paraan, hindi na ito isang lipunan, ito ay isang espiritual na bomba na sasabog. At iyon mismo ang nangyari. Ang Sodoma ay ang pagmuni ng isang kultura na normalized perversion. Pinapayagan ang lahat hanggat nagdala ito ng kasiyahan. At ang kasiyahan sa lungsod na ito ay ang tunay na Diyos. Walang mga limitasyon, walang moral, walang espiritual. Kapag ang mga banal na prinsipyo ay inabandona, kahit na kung ano ang mas nakakainis na nagsisimula na tila katanggap-tanggap. Ang tinig ng Diyos ay pinalitan ng mga hiyawan ng pagnanasa, kasakiman at idolatriya. At ang pinaka nakakagulat na bagay ay ang marami na nakatira doon ay naniniwala na sila ay nasa tamang track. Ito ay parang ang kamalayan ay na-cauterize, tulad ng inilarawan ni Pablo sa 1 Timoteo 4:2. Hindi na nila nakikilala ang kabutihan ng kasamaan. At kapag nangyari, yun ang pagkawasak ay isang oras. Ang kagandahan ay talagang isang bitag upang itago ang espiritual na mabulok. Sino ang tumitingin sa Sodoma mula sa labas, nakikita ang kadakilaan. Ngunit ang sino mang tumingin sa kanya na may mga mata ng pananampalataya ay nakakakita ng alerto. Ito ay hindi lamang isang lungsod ng nakaraan. Ito ay isang buhay na babala sa lahat ng oras. Gaano karaming beses tayong mahihikayat sa kung ano ang nagniningning nang hindi napagtanto na lumayo tayo sa salita ng Diyos. Ilang beses nating inilalagay ang kasiyahan at pera sa itaas ng pagmamahal sa iba. Ang kagandahan ng Sodoma ay nag-anyaya sa atin na pagmuni-muni. Nahihiya ba tayo ng magyamaling bagay? Naglalakad din ba tayo ng isang landas na tila tama, ngunit tinanggal tayo kay Hesukristo? At sa pag-iisip ng tanong na ito, pumunta tayo sa susunod na punto at tingnan kung gaano katarungan ang naging sentral na sistema ng lungsod na iyon. Ang kawalan ng katarungan ay hindi isang minsang pagkakamali, ito ang panuntunan. Ito ay hindi lamang isang tiwaling hukom dito o doon, ngunit isang buong sistema na binuo upang makinabang ang makapangyarihan at durugin ang mahina. Ang mga may kayamanan ay maaaring literal na bumili ng anumang pangungusap, pag-aalsa ng katotohanan at hustisya ayon sa kanilang mga interes. Ang mga hukom ay hindi humingi ng karunungan, humingi ng kita. At ang mga tao ay nagdusa ng tahimik dahil sa pagsasalita laban sa sistem ay nangangahulugang mawala o ginagamot tulad ng isang baliw. Ang pananampalataya sa Diyos ay naging banta sa pamamaraan na ito, sapagkat ang Biblia ay nagtuturo ng hustisya, awa at katotohanan, mga prinsipyo na sumasalungat sa baluktot na luhika na namuno sa Sodoma. Tulad ng nakasulat sa Isaiah 1:2, sa aba ng mga naguutos ng hindi patas na mga batas na tumanggi sa hustisya sa mahihirap. Ang AI na ito ay hindi lamang isang babala sa nakaraan. Siya ay sumasalamin hanggang sa araw na ito bilang isang babala sa lahat na nagtataguyod o tumira para sa kawalan ng katarungan. Ang mga pari na dapat maging mga kinatawan ng pananampalataya ay kabilang sa mga pinaka-nasira. Ang mga pagpapala ay naibenta sa pinakamahusay na nagkasala at ang mga altar ay naging mga lugar ng commerce, hindi ng pag-aalay. Ang presensya ng Diyos ay ipinagpalit para sa madaling kita. Wala nang ibang hinahangad na tunay na pagsisisi. Naghanap lang sila ng mga ritual na nagpapaginhawa sa kamalayan habang patuloy silang naninirahan sa kasalanan. Ang maling espiritualidad na ito ay mas mapanganib sapagkat binigyan nito ang mga tao ng ilusyon na sila ay maayos sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay ang Panginoon ay hindi maaaring linlangin.
Sa Jeremias Maksa 13-14, nabasa natin, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking, lahat sila ay sakim. Mula sa propeta hanggang sa pari, lahat sila ay nagsasagawa ng kasinungalingan. Kapag ang relihiyon ay naging isang instrumento ng pang-aapi, ang pananampalataya ay nagiging isang harapan at ang pangalan ng Diyos ay hindi pinapahiya. Ito mismo ang nangyari sa Sodoma at nangyayari rin ito sa maraming lugar ngayon. Ang mayaman ng Sodoma ay umunlad habang sinisipsip nila ang lakas at dignidad ng mahihirap. Ito ay tulad ng kung ang lungsod ay ganap na nakalimutan ang tawag sa Biblia upang alagaan ang ulila, ang biyuda, ang dayuhan. Ang pagkahabag ay nakita bilang isang tanda ng kahinaan. Ang mabubuting tao ay ginagamot bilang hangal at ang mga sinubukan pa ring mabuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos ay palaging mga target ng pangungutya. Walang silid para sa ilaw sa gitna ng sobrang kadiliman. Ang istrukturang panlipunan mismo ay hinikayat ang pang-aapi. Iginawad ang pagiging makasarili at ipinagdiriwang ang kalupitan. Sa halip na hustisya, nagkaroon ng pangungutya. Sa halip na pag-ibig sa kapitbahay, nagkaroon ng pag-aalipusta. Ang pananampalataya ay nasaktan ng isang sistema na naging normal na lahat ng bagay na kinasusuklaman ng Diyos. At kasama nito, lumipat si Sodom mula sa biyaya at pagkakaroon ng kataas-taasan. Isipin na naninirahan sa isang lugar kung saan ang pagsasanay ng mabuti ay itinuturing na isang krimen, kung saan pakainin ng isang nangangailangan ay labag sa batas, at ang pag-welcome sa isang estranghero ay isang sanhi ng pag-aresto. Iyon ang katotohanan ng Sodoma. Ang kawalan ng katarungan ay na-institutionalized na marami ang hindi napagtanto kung hanggang saan sila malayo sa Diyos. Para bang nawalan sila ng pagiging sensitibo sa espiritu. At doon nabubuhay ang panganib. Kapag ang kasamaan ay naging gawain, tumitigil siya sa pag-abala. Ipinapakita sa atin ng Biblia na ang kamalayan ay maaaring maging maingat at tumigas ang puso. Sa Efeso 4:18-19, binanggit ni Pablo ang mga naging insensitive at sumuko sa pagkawasak. Ito ay perpektong naglalarawan sa espiritu na namuno sa Sodoma. Isang lungsod na, sa pagtanggi sa katuwiran ng Diyos, ay yumakap sa kadiliman bilang isang pamumuhay. At gayunpaman, kahit na sa lahat ng kaguluhan na ito, ang Diyos ay hindi nabigo na obserbahan. Nakita ng Panginoon ang bawat tiwaling kilos, bawat kawalan ng katarungan na nagawa. Walang nakatakas sa kanyang tingin, ngunit bago kumilos, palagi siyang nagbibigay ng isang pagkakataon para sa panghihinayang at iyon ay tiyak kung ano ang makikita natin sa ibaba. Dahil sa kabila ng lahat ng naitatag na kasamaan, magpapadala pa rin ang Diyos ng hindi inaasahang pagbisita upang kumpirmahin kung ano ang alam na ng langit. Alamin natin ngayon kung paano ang mata na nakikita ang lahat ay hindi natutulog at kung paano ang banal na hustisya ay mas tumpak at makapangyarihan kaysa sa anumang sistema ng tao. Ang espiritual na pagbabagsak ng Sodoma ay umabot sa isang malalim na antas na hindi na ito limitado sa individual na imoralidad. Ito ay kolektibo, institusyonal at ritual. Ang lungsod ay naging isang uri ng mapang, akit at mapanlinlang na espiritual na delila, na hinila ang espiritual na lakas ng lahat na nakatira doon. Kung paanong hinihikayat ni Delilah si Samson at pinangunahan siya na masira, hinikayat ni Sodoma ang kanyang mga naninirahan na may mga pangako ng kasiyahan, katayuan at kalayaan, ngunit sa huli, iniwan niya ang lahat ng bulag sa espiritual. Ang pananampalataya sa Diyos ay itinuring bilang walang saysay na pamahiin at ang salita, kapag naalala pa rin, ay nagulong upang bigyang katwiran ang kasakiman, pagnanasa, at maging ang mga sakripisyo ng tao. Ang mga bata ay naihatid sa mga paganong Diyos. Ang mga kababaihan ay ipinagpapalit bilang pera. At ang mga templo ay naging mga sentro ng perversyon. Sa Levitico 18, nilinaw ng Diyos kung ano ang suklam na mga kasanayan sa harap niya at nilabag ni Sodoma ang bawat isa sa kanila. Tumigil ang lungsod na matakot sa Panginoon. At yun lamang ang simula ng taglagas. Ang pagbaluktot sa relihiyon na ito ay mas mapanganib
dahil nalito ito sa mga tao. Ito ay hindi lamang isang mapaghimagsik na tao laban sa Diyos, ngunit sa isang lungsod na sinubukan, nahubugin ng banal sa kanilang imahe at pagkakahawig. Ang mga pinuno ng espiritual ay hindi tumawag sa pagsisisi, ngunit hinikayat ang mga walang laman na sakripisyo at kasanayan na kinondena ng mismong Biblia. Ito ay tulad ng inilarawan ni Isaias sa Kabanata 5, taludtod 20. Sa aba sa kasamaan ay tinawag nila ng maayos at mabuti, masama. Ang pag-iikot ng mga halaga na ito ay kung ano ang gumagawa ng Sodoma sa espiritual na nakamamatay. Ang relihiyon ay nawala ang kakanyahan nito at naging isang tool sa paghawak. Naniniwala ang mga tao na nakalulugod sila sa Diyos habang isinasagawa nila ang kanyang kinamumuhian. Ang pangalan ng Diyos ay ginamit, ngunit ang puso ng lungsod ay kabilang sa mga idolo at ito ay isang banayad at hindi kanais na paraan upang iwasan ang mga tao mula sa kaligtasan kay Hesukristo. Sa paglipas ng panahon, ang kawalang interes ay kinuha. At ito ang isa sa mga pinakadakilang panganib sa espiritual, kapag ang kasamaan ay tumigil sa nakakagulat. Ang mga tao ay hindi lamang pinahintulutan ang kasamaan, ipinagdiwang nila ito. Wala nang habag. Ang sakit ng iba ay hindi pinansin, at ang pagdurusa ay nakita bilang natural na parusa para sa mahina. Ano ang isang beses makagawa ng panghihinayang ngayon ay nagdulot ng pagtawa. At sa puntong ito, ang lungsod ay nawalan ng higit sa mga prinsipyo nito, nawala ang kaluluwa nito. Kapag ang isang lipunan ay nag-iiwan ng empatiya, ito ay may kakayahang ang pinakadakilang mga kabangisan ng walang pagsisisi. Ito ay kung paano binalaan ni Jesus ang Mateo 24:12. Sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay cool, at ang pag-ibig ay hindi na umiiral sa Sodoma. Ito ay lamang ang pagnanais na masiyahan ang kanyang sarili, kahit na gastos ang buhay ng iba. Ang mga templo, na dapat ay mga lugar ng pagsamba, ay naging mga yugto ng paningin. Ito ay isang espiritual na teatro kung saan nagawa ang lahat, ngunit upang hanapin ang pagkakaroon ng Diyos. Marami ang pumasok sa mga lugar na ito na naghihintay ng mga sagot, pagpapagaling, direksyon, at mas nalilito, walang laman at nasugatan. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay hindi naninirahan kung saan ang katotohanan ay nagulong. Kapag ang mga pinuno ng relihiyon ay nagpapalitan ng katotohanan para sa kaginhawaan, nagdurusa ang mga tao. Mas masahol pa, nagsisimula itong siraan ang sarili mula sa pananampalataya ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit ngayon napakaraming nahihirapan na magtiwala sa Diyos dahil nasugatan sila ng mga relihiyon na kumilos bilang isang Sodoma. Ngunit ang Diyos ay makatarungan at nakikita niya ang sakit ng bawat puso na manipulate sa pangalan ng pananampalataya. At hindi tulad ng mga huwad na pari ng Sodoma, si Hesukristo ay nananatiling mabuting pastol na nagpapagaling sa mga sugat at gabay sa tamang paraan. Kahit na sa lahat ng kadiliman na ito, mayroong isang tao na naririnig pa rin ang tinig ng Diyos, maraming. At kahit na ang kanyang impluensya ay limitado, mayroon pa rin siyang pag-unawa upang mapagtanto kung gaano kalayo ang Sodoma mula sa kabanalan ng Diyos. Ang kasaysayan nito ay nagpapaalala sa atin na kahit na napapaligiran ng katiwalian at pagkakamali, maaari pa rin tayong manatiling matatag sa pananampalataya. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nagpasya ang Diyos na kumilos. Hindi siya isang walang malasakit na manunood. Magpadala ka ng 2 messenger upang kumpirmahin kung ano ang napagpasyahan na sa kalangitan. At ito ay kung saan ang susunod na kabanata ng kwentong ito ay pumapasok. Ang banal na hitsura na nakikita ang lahat at hindi kailanman tumahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Unawain natin ngayon kung paano napunta si Sodoma mula sa limitasyon at kung paano nagpasya ang Diyos na mamagitan. Habang ibinigay ni Sodoma ang kanyang sarili sa pagmamataas at kasalanan na naniniwala na ito ay higit sa anumang paghuhusga, mayroong isang makalangit na hitsura na nanonood ng lahat, walang napansin. Ang bawat kilos ng kalupitan, bawat kawalan ng katarungan, ang bawat luha ay nagtatago ng lihim
ay naitala sa harap ng Diyos. Sa Kawikaan 15:3. Ito ay nakasulat, ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako na pinag-iisipan ang masama at mabuti. Ang katotohanan ito ay nakakatakot para sa mga lumayo sa hustisya, ngunit ito ay isang malalim na aliw para sa mga nagpapanatili pa rin ng pananampalataya. Ang Sodoma ay nanunuyan ng banal na paghatol na parang wala o walang malasakit ang Diyos. Ngunit ang langit ay hindi kailanman tahimik, at sa tamang oras nagpadala ang Panginoon ng 2 anghel, hindi lamang bilang mga saksi, kundi bilang mga ahente ng kanyang katuwiran. Ang hitsura ng isang kaswal na pagbisita ay, sa katunayan, isang pangwakas na inspeksyon bago ang pangungusap. Ang 2 messenger na ito ay hindi ipinadala ng pagkakataon. Nagkaroon sila ng dobleng layunin upang kumpirmahin ang sigaw na umakyat sa langit at alerto ang matuwid. Maari lamang niyang sirain ang lahat ng walang babala, ngunit sa kanyang pakikiramay, nagpapadala siya ng mga anghel upang iligtas ang mga natatakot pa rin sa kanya. Ito ay kung paano kumilos ang Diyos hanggang sa araw na ito. Kapag ang kasamaan ay tila hindi mapigilan, hindi niya pinababayaan ang kanyang sarili. Siya ay kumikilos ng tumpak na may pag-ibig at hustisya. Ang pagkakaroon ng mga anghel sa Sodoma ay isang paghahayag para sa mga mayroon pa ring pagiging sensitibo sa espiritu. Ngunit para sa karamihan, hindi ito pinansin o kahit na ginagamot sa poot. Para bang ang lungsod ay ganap na nawala ang kakayahang makilala ang sagrado. Ang pagbisita sa anghel ay naghahayag din ng isang bagay na mahalaga. Ang Diyos ay hindi humuhusga batay sa mga pagpapakita, ngunit sa katunayan ganap. Nagpunta ang mga anghel sa Sodoma upang makita gamit ang kanilang sariling mga mata kung ano ang alam ng langit. Ipinapakita nito sa atin na ang paghatol ng Diyos ay maingat, patas at puno ng karunungan. Sa Genesis 18:20-21, sinabi ng Diyos kay Abraham na, "Ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay napakahusay at ang kanyang kasalanan ay seryoso. At gayunpaman, bumaba siya upang suriin, upang kumpirmahin, upang mabigyan ng pagkakataon ang pagsisisi." Ito ang puso ng isang ama na hindi nais ang pagkawasak, ngunit nalulungkot sa tigas ng mga puso ng tao. Ang Diyos ay laging handang magpatawad, ngunit kapag ang kasamaan ay naging talamak, kailangang gawin ang hustisya. Lot, nang matanggap ang mga anghel, naiiba ang reaksyon sa lungsod. Nakilala niya ang mga ito, nag-alok ng kanlungan, proteksyon, at kahit na pinanganib ang kanyang buhay upang ipagtanggol ang mga ito, ipinapakita nito sa amin na kahit sa gitna ng kaguluhan, ang pananampalataya ay maaaring mabuhay kahit na sa isang nakakalason na kapaligiran. Maaari nating panatilihin ang ating mga mata sa Diyos at pakinggan ang iyong tinig. Alam ni Lot na may malaking mangyari at tama ito. Sinasabi ng Biblia sa Juan Pedro 2:7-8 na ang Diyos ay naghatid ng maraming inaapi ng pamamaraan ng libertine ng mga hindi nasusukat. Iyon ay si Lot ay nagdusa sa espiritual mula sa kanyang nakita sa paligid niya at ang Diyos sa kanyang katapatan ay hindi siya iniwan. Ito ay isang pag-asa na dapat nating dalhin. Kahit na ang lahat ay tila nawala, alam pa rin ng Panginoon kung sino ang kabilang sa Kanya. Gamit ang mga anghel sa iyong tahanan at lungsod na malapit ng gumuho, ang senaryo ay nagiging dramatiko. Ngunit doon ay nagsisimula ang kamay ng Diyos na lumipat ng may kapangyarihan. Ang banal na pasensya ay umabot sa limitasyon. Ang paghatol ay hindi na ipagpaliban. At ang susunod na nangyari ay hindi isang talinghaga, hindi ito sinasagisag. Ito ay literal, nagwawasak at hindi maikakaila. Ang hustisya ay nahulog mula sa langit sa anyo ng apoy at asupre. At sa susunod na kabanata ng kwentong ito, maunawaan natin kung ano ang mangyayari kapag nagpasya ang Diyos na kumilos ng tiyak. Kapag ang kabanalan ay hindi na makapaghintay, at kapag ang oras ng pagsisisi ay nagbibigay daan sa pagpapatupad ng makalangit na paghatol. Ang gabi ay nahulog sa Sodoma, ngunit hindi ito isang ordinaryong gabi. Ito ang huli. Ang kalangitan, na minsan ay hindi pinansin ng mapagmataas na lungsod na iyon,
ay binuksan na ngayon upang hindi magpadala ng mga pagpapala, ngunit paghatol. Isang ulan ng apoy at asupre na bumaba ng walang tigil na lakas, sinisira ang lahat. Mga bahay, palasyo, templo, merkado. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap, autoridad o tagapaglingkod. Ang banal na hustisya ay walang mga paborito. Ang lahat na pumili ng kasalanan ay sinasadya, na lumipat mula sa pananampalataya, na nagsara ng kanilang mga tainga sa salita ng Diyos at tinanggihan ang daan ni Hesukristo ay natupok. At ito ay sa sandaling ito na nakikita natin ang grabidad ng kasalanan. Hindi lamang ito kamalian sa moral, ito ay isang kaharap sa banal na katangian ng Diyos. Ang paghatol ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Siya ay inihayag, hindi pinansin, at sa wakas ay natutupad. At kapag sinabi ng Diyos na siya ay kikilos, siya ay kumikilos, na may kapangyarihan, tumpak, at may ganap na autoridad. Ang imahe ng asawa ni Lot na nagiging isang estatwa ng asin ay isa sa mga pinakasagisag sa Biblia. Hindi lamang niya sinuway ang banal na pagkakasunod, ngunit inihayag kung nasaan ang kanyang puso. Kahit nasa harap ng paglaya, lumingon siya sa likod. Hindi lamang sa pisikal ngunit sa espiritual. Gusto pa rin niya ng Sodom. At ito ay isang malakas na babala para sa ating lahat. Ilang beses na tayo inalis ng Diyos sa mga sitwasyon ng pagkawasak, ngunit ang ating kaluluwa ay nananatiling nakakabit sa kung ano ang naiwan. Ilang beses nating sinasabi na nais nating sundin si Hesukristo, ngunit nasa ating mga puso pa rin ang mga dating kasanayan. Sa Lucas 17:32, binabalaan tayo mismo ni Jesus, alalahanin ang babae ng maraming. Alam niya na ang pinakamalaking balakid sa kaligtasan ay hindi palaging wala, ngunit sa loob natin. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagpapasya, at ang tunay na pagsisisi ay hindi pinapayagan ang nostalgia para sa kasalanan. Ang apoy ng Diyos ay hindi lamang nahulog upang sirain, ngunit upang linisin ang espiritual na salaysay ng sangkatauhan. Ang Sodom ay hindi lamang isang yugto ng pagkawasak, ngunit isang walang hanggang milyahe ng banal na hustisya. Binanggit ng Biblia ang Sodoma ng higit sa 20 beses pagkatapos ng pagkawasak nito, palaging bilang isang halimbawa kung paano siniseryoso ng Diyos ang itinatag na kasalanan at tigas ng puso. Ito ay giliw na tandaan na kahit na hindi nagpapataw ng arkitektura, pampulitikang alyansa o tiwaling mga sistemang pang-relihiyon, ay pinamamahalaang upang maiwasan ang paghuhusga. Sapagkat kapag nagpasya ang Diyos na kumilos, walang pader upang labanan. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang ating seguridad ay dapat na nasa walang hanggang bato, hindi sa mga konstruksyon ng tao. Ang pananampalataya lamang sa Diyos ang kanlungan sa araw ng bagyo. Tulad ng sinabi ng awit 91:2, siya ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na pinagkakatiwalaan ko. Imposibleng hindi mailipat sa pamamagitan ng pag-iisip ng pagmamadali, ang mga hiyawan, ang kawalan ng pag-asa ng mga taong hanggang noon ay pinaglaruan ang pangalan ng Diyos. Akala nila may oras sila, naisip nila na maaari silang magbago mamaya. Ngunit ang kalaunan ay hindi dumating. Ito ang dahilan kung bakit palaging binibigyang diin ng salita ng Diyos. Ngayon, kung naririnig mo ang iyong tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. Hebreo 3:15. Ang oras ng biyaya ngayon, ang paghatol ay hindi bigla. Ito ay nauna sa maraming mga babala. Ngunit kapag sa wakas ito ay dumating, ito ay hindi maibabalik. At ang senaryo ng Sodoma ay nagsisilbing isang salamin ng kung ano ang mangyayari sa mga pipiliang huwag pansinin ang banal na tawag ng paulit-ulit. Hindi sa pagkakataon, inihambing din ni Jesus ang pagtatapos ng oras sa mga araw ng Sodoma, na ipinapakita na ang kasaysayan ay inuulit ang sarili kapag ang sangkatauhan ay lumayo sa pananampalataya. Kahit na matapos ang gayong pagkawasak, ang layunin ng Diyos ay nananatiling pagpapanumbalik. Ang pagbagsak ng Sodoma ay hindi isang gawa ng paghihiganti, ngunit katarungan, at ang hustisya ay hindi kabaligtaran ng pag-ibig. Ito ang pinaka-seryosong pagpapahayag nito.
Mahal ng Diyos ang mundo nang labis na ipinadala niya ang kanyang anak na si Hesukristo upang walang makaharap sa ganitong uri ng paghatol. Juan 3:1-16. Ngunit kung tatanggihan natin ang alok na ito, hindi tayo mabigla sa mga kahihinatnan. Ang paghatol na bumagsak habang ang apoy ay isang babala sa lahat ng oras. Ang Diyos ay mahaba, ngunit hindi walang malasakit. At ngayon na nakita natin kung ano ang mangyayari, kapag naabot ng kasalanan ang limitasyon, kailangan nating pagnilayan ang kasalukuyang panahon. Sapagkat maaaring masira ang Sodoma, ngunit ang kanilang mga pamantayan ay nananatiling buhay sa maraming lugar. At iyon ang pag-uusapan natin sa susunod. Maaaring magkaroon ng ang alikabok ng libong taon, ngunit ang iyong espiritu ay nasa paligid pa rin ng mga modernong panahon, disguised, camouflaged, ngunit aktibo. Ang senaryo ay nagbago, ang mga gusali ay baso at bakal, at sa halip na masira ang mga pisikal na templo, mayroon kaming mga digital platform na puno ng walang kabuluhan, idolatriya at pagiging makasarili. Ang puso ng tao gayunpaman ay nananatiling pareho. Mayroon pa ring kawalang interes sa pagdurusa. Ang kalupitan ay ipinagdiriwang pa rin sa pangalan ng kita, at ang pananampalataya sa Diyos ay madalas na kinutya bilang kahinaan o kamangmangan. Ang nabuhay ni Sodoma ay hindi isang pagbubukod, sandoy na isang pattern na iginit ng sangkatauhan na ulitin. At ang palaging kasalukuyang Biblia ay nagpapaalala sa amin ng mga Ecclesiastes 8:9. Ano, iyon ang nararapat. Ang kasaysayan ng Sodoma ay higit pa sa isang lumang tala. Ito ay isang salamin kung saan dapat nating tingnan ng may katapatan upang makilala kung hanggang saan natin pinayagan ang parehong espiritu na ito na tumira sa atin. Ngayon marami ang nabubuhay na naghahanap ng kasiyahan higit sa lahat. Ang lohika ng gawin kung ano ang gusto mo ay naghahari at ang anumang limitasyong moral ay nakikita bilang pang-aapi. Ito ay ang parehong mindset na nawasak ang Sodoma. Ang walang tigil na paghahanap para sa kasiyahan ay pinalitan ang paghahanap para sa Diyos. At hindi mahirap mapagtanto ito. Obserbahan lamang kung gaano karaming libangan ang naging mas mahalaga kaysa sa panalangin o kung paano ang pagkakalantad sa mga social network ay may higit na halaga kaysa sa katahimikan ng pakikipag-isa kay Hesukristo. Nagbabalaan sa amin ang Biblia tungkol sa ganitong uri ng pag-iikot sa 2 Timoteo 3:4-9 nang sabihin niya na sa mga nagdaang araw marami ang magiging mga mahilig sa kasiyahan kaysa sa mga kaibigan ng Diyos. Hindi ito katang-isip, ito ang naiskan na katotohanan sa bawat screen ng cellphone, sa bawat balita na nagpapakita ng lumalagong lamig ng mga puso. Ang pananampalataya, kung hindi patuloy na pinapakain, ay nasaktan ng sistemang ito. Bilang karagdagan, ang katiwalian sa moral ay lalong nakikilala bilang pag-unlad. Ang mga magagandang talumpati ay nagbibigay katwiran sa mga kasanayan sa pagkumbinsi at ang katotohanan sa Biblia ay ipinagpapalit para sa relativismo. Pinapayagan ang lahat hanggat walang nasasaktan, sabi nila. Ngunit nakalimutan nila na ang kasalanan ay laging nasasaktan kahit na ito ang kaluluwa. Ang mga prinsipyo ni Hesukristo ay nakikita bilang matanda na parang hustisya, kapatawaran, pakikiramay at katapatan sa Diyos ay mga hadlang sa kaligayahan. Nakatira kami sa isang lipunan kung saan ang karapatan ay naging opinyon at mali, isang personal na pagpipilian. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi ito nagbabago sa kultura, at ang sino mang naglalakad sa labas nito ay tumatakbo ng parehong panganib na kinuha nito ang isang Sodoma. Ang paghahambing na ito ay hindi isang pagmamalabis, ito ay alerto. Tinatawag ito. Ito ay banal na awa na sumisigaw upang magising ang mga tao bago ito huli. Ang isa pang malinaw na sign na nabubuhay tayo ng isang Sodom echo ay ang kawalang interes sa pagdurusa ng iba. Ang empatiya ay naging isang pambihira at pakikiramay, isang kahinaan. Ang mga tao ay nahuhulog sa mga kalye, humingi ng tulong at hindi pinansin. Ang mga tahanan ay nahahati sa kawalan ng kapatawaran at ang simbahan ay madalas na nakakalimutan ang punong tawag, mahalin kung paano mahal ni Kristo.
Itinuro tayo ni Jesus sa Mateo 25 na hahatulan tayo sa ginawa natin sa mga nagugutom, uhaw, hubot-hubad o naaresto. At ano ang nagawa natin? Nasanay na ba tayo sa sakit ng iba kaya't hindi na ito nakakabagabag sa atin? Iyon ang pangwakas na kondisyon ng Sodoma. At ito ang panganib na tatakbo kapag hinayaan nating tumigas ang puso. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating manood, manalangin at bumalik sa pagiging simple ng buhay na pananampalataya sa Diyos. Dahil dito, imposibleng hindi magtaka, nabubuhay ba tayo ng isang bagong Sodoma? Ang sagot ay nasa ating pang-araw na pagpipilian. Paano natin tinatrato ang iba? Sa kung paano natin unahin ang oras sa Diyos? Sa kung paano tayo gumanti sa harap ng kawalan ng katarungan? Ang salamin ay nasa harap natin. At ang pagmuni-muni ay hindi palaging maganda, ngunit may oras pa upang magbago. Ang kwento ng Sodoma ay hindi nagtatapos lamang sa pagkawasak, nagtatapos ito sa isang tahimik ngunit kagyat na tawag, lumiko sa Diyos. At tungkol sa malalim na aralin na ito ay patuloy nating pag-isipan ang susunod na paksa. Alamin kung ano ang tunay na kasalanan ng Sodoma, ang isa na hindi pinapansin ng marami, ngunit kung saan ay nananatiling ugat ng espiritual na pagbagsak ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming taon, nang marinig niya ang Sodoma, naisip ng mga tao na ang tunay na kasalanan ng lungsod ay libog lamang o sexual na imoralidad. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita ng isang bagay na mas malalim at mas nakakagulat. Sa Ezekiel, Saktong 49, malinaw na sinabi ng Diyos, "Narito, ito ang kasamaan ng Sodoma, ang iyong kapatid na babae. Napakahusay, kasaganaan ng tinapay at maunlad na katamaran. Siya at ang kanyang mga anak na babae ay hindi pinalakas ang kamay ng mahihirap at nangangailangan." Iyon ay, ang pangunahing problema ay hindi lamang sexual na perversion. Ito ay kawalang interes. Ang kakulangan ng pagkahabag. Ang pagiging insensitivity sa pagdurusa ng iba. Ang mga tao ng Sodoma ay nagsara ng labis sa kanilang mundo ng kasiyahan at kaakuhan na hindi na nila nakita ang iba. Wala nang awa. Ang kasalanan ni Sodom ay upang patayin ang empatiya. At kapag nangyari ito, ang kaluluwa ay nagiging payat, hindi marinig ang tinig ng Diyos o tumugon sa tawag ni Hesukristo. Ipinapakita sa atin ng Biblia na ang mahirap na puso ay kung ano ang nakakasakit sa Diyos. Si Jesus ay sumigaw hindi lamang para sa pisikal na sakit ng mga tao, kundi para sa tigas ng mga puso. Sa Mateo 23:37 nagsisisi siya, "Jerusalem, Jerusalem, ilang beses na nais kong tipunin ang iyong mga anak habang tinitipon ng manok ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at hindi mo nais. Ang pagtanggi na ito sa pag-ibig tanggapin upang masira, iyon ang tunay na lason na pumatay sa Sodoma. Kapag nawala ang pag-ibig, nawala ang lahat. At ang nakakatakot na bagay ay ang lamig na ito ay madalas na nakikilala bilang normalidad. Ang mga tao ay patuloy na nagtatrabaho, nagsasaya, nagpost ng mga larawan, ngunit sa loob, hindi na nila naramdaman. Ang pananampalataya ay nagiging isang walang laman na ritual. Ang Biblia, isang pandekorasyon na libro. At ang Diyos, isang hindi malinaw na konsepto sa mabilis na gawain. Madaling ituro ang daliri sa mga nakikitang mga kasalanan. Ngunit, tinitingnan ng Diyos ang hindi nakikita, at ang hindi nakikita ay maaaring maging mas mapanganib. Isang puso na puno ng sama ng loob, isang kaluluwa na walang pakikiramay, isang espiritu na walang malasakit sa sakit ng iba. Lahat ng ito ay sumisigaw ng malakas sa langit kaysa sa anumang panlabas na iskandalo. At iyon ang dahilan kung bakit kailangang alalahanin ng simbahan ngayon ang misyon nito. Maging asin, maging magaan, maging kanlungan, maging buhay na pagpapahayag ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Sa Juan chapter 20 nakasulat ito, "Kung may nagsabi, mahal ko ang Diyos, ngunit kinamumuhian ng kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Walang tunay na pananampalataya na walang pag-ibig sa kapitbahay." At ito ang pagkakakonekta na nagdala ng Sodoma. Ito ay hindi lamang kasalanan, ito ang kabuuang kawalan ng awa.
Ang lungsod ay naging bingi sa sigaw ng mga inaapi. At kapag namatay ang pakikiramay, ang pagkawasak ay hindi parusa, ito ay bunga. Kinokontrol tayo ng katotohanan ito. Ilang beses na nating narinig ang isang malungkot na kwento at walang pakiramdam. Ilang beses nating ibabalik ang ating mukha na hindi makita ang pagdurusa. Ilang beses nating binibigyang katwiran ang ating kawalang interes sa mga parirala tulad ng hindi ba ang aking problema? Iyon mismo kung paano naisip ni Sodom at iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating manalangin na patuloy na humihiling sa Diyos na bigyan tayo ng isang sensitibong puso na umiyak sa mga umiyak upang maglingkod sa nangangailangan, magpatawad ng kabutihang loob. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsunod kay Hesukristo ay napaka-revolusyonaryo sapagkat tinawag niya tayong magmahal sa paraang hindi nauunawaan ng mundo. Hinawakan niya ang mga ketongin, kumain ng mga makasalanan, ay yumakap sa tinanggihan. At inaanyayahan kaming gawin ang pareho. Ito ang tunay na tanda ng pamumuhay na pananampalataya. Hindi ang hitsura, ngunit ang kasanayan ng pag-ibig. Ngayon, naiintindihan natin kung ano ang ugat ng pagkawasak ng Sodoma. Isang kagyat na tanong ang lumitaw. Ano ang tungkol sa atin? Ulitin natin ang parehong mga pagkakamali o pumili ng ibang landas. Dumating ang paghatol dahil tumanggi ang mga tao na magbago kahit na matapos ang maraming mga palatandaan. Ngunit may oras pa. May pagpipilian pa rin. May pag-asa pa rin. At iyon mismo ang pag-uusapan natin sa susunod at huling paksa. Ang pagpipilian na inaalok pa rin ng Diyos at kung ano ang magagawa natin upang hindi na tumingin sa likod ng asawa ni Lot. Ang kwento ni Sodom ay nagtatapos sa pagkawasak, ngunit ang mensahe na naiwan niya ay, higit sa lahat, isang pagpipilian. Hindi sinira ng Diyos ang lungsod na iyon nang hindi muna nagpapadala ng mga babala, palatandaan, at mga pagkakataon para sa pagbabago. Siya ay patas, ngunit maawain din. At iyon mismo ang ginagawa niya sa atin ngayon. Ang kasalanan ay umiiral pa rin, ang katiwalian ay nangingibabaw pa rin, at marami pa rin ang nanunuya sa pananampalataya at tinanggihan ang Biblia. Ngunit patuloy na pinag-uusapan ng Diyos, patuloy na tumawag, patuloy na nag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang pagpipilian gayunpaman ay atin. Maaari nating ipagpatuloy ang pagtingin sa likod tulad ng asawa ni Lot na nakulong sa nakaraan, kasalanan, kasakiman at pagiging makasarili, o maaari nating masira ang lahat at magpatuloy sa isang nabagong puso. Ang tunay na pananampalataya ay naghahamon sa atin na kumilos, magpasya, upang talikuran kung ano ang hindi nasisiyahan sa Diyos at yakapin ang buhay na inaalok niya. At ang desisyon na iyon, walang makakagawa nito para sa amin. Mahalagang maunawaan na walang neutralidad sa espiritual na kaharian. Alinman tayo ay naglalakad patungo sa Diyos o lumilipat tayo sa Kanya. Malinaw ang Biblia sa Deuteronomio 30:19. Ngayon ay kinukuha ko ang langit at lupa sa pamamagitan ng mga saksi laban sa iyo, na iminungkahi ko sa buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Ang parehong pagpipilian na ito ay nasa harap natin ngayon. Nais ng Diyos na pagpalain tayo, ibalik at magbago. Ngunit hindi niya pinipilit ang sinuman. Kumatok siya sa pintuan, ngunit kami ang nagpasya na magbukas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging matulungin, sensitibo sa tinig ng Espiritu. Sapagkat ang kaligtasan ay isang mahalagang pagkakataon, ngunit hindi ito ginagarantiyahan sa mga hindi pinapansin ang tawag. At binabalaan tayo ng salita na tulad ng sa Sodoma, ang paghatol ay maaaring dumating kung hindi natin ito inaasahan. Ang pagsira sa nakaraan ay nangangailangan ng lakas ng loob. Nangangailangan ito ng pagpapakumbaba upang makilala ang mga pagkakamali, pananampalataya na sundin kahit na walang nakikitang garantiya, at pangako na manatiling matatag kahit sa gitna ng oposisyon. Ngunit ipinakita sa amin ni Jesus na sulit ito. Sinabi niya sa Lucas 9:62, walang sino mang gumagamit ng araro at tumingin sa likod ay akma sa kaharian ng Diyos. Ang asawa ni Lot ay tumingin sa likod dahil ang kanyang puso ay natigil pa rin sa sinaunang buhay. At ito ay isang pangkaraniwang bitag, kalakip sa kaginhawaan
kasalanan na nakilala bilang gawain, mga bagay na lumilipat sa atin mula sa harapan ng Diyos. Ngunit kung nais nating mabuhay ng bago, kailangan nating mamatay ang matanda. At ang pagpili na ito, kahit na mahirap, ay nagdadala ng walang hanggang prutas. Nasa loob nito na natuklasan natin ang tunay na kalayaan, totoong kapayapaan, totoong kagalakan. Ang isa lamang ang pananampalataya ang maaaring makabuo. Nagsasalita pa rin ang Diyos, ipinapadala pa rin ang iyong mga messenger, pinalawak pa rin ang iyong kamay. Ang pagkawasak ng Sodoma ay hindi ang pagtatapos ng kasaysayan, ngunit ang simula ng isang malalim na paghahayag na nagmamalasakit ang Diyos ay nalulungkot sa kasamaan, ngunit nag-aalok ng isang paraan pabalik. At sa ganitong paraan ay tinawag na Hesukristo. Ito ang tulay sa pagitan ng kung ano tayo at kung ano ang maaari nating maging. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin ng Juan, Kautapasen, Wine, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang pagsunod sa Kanya ay higit pa sa isang relihiyosong desisyon. Ito ay isang kabuuang pagbabago sa buhay. At ang pagbabagong ito ay nagsisimula sa isang simpleng pag-uugali upang sabihin oo. Oo sa Diyos, oo sa pananampalataya, oo para sa pagbabago. Ito ang naghihiwalay sa mga nawasak sa sponge Sodoma at kanilang mga anak na babae, ang sagot sa banal na tawag. At ngayon, sa lahat, nang nakita natin ang pangwakas na tanong ay nagbubunyi sa ating mga puso. Ano ang pipiliin natin? Tumingin sa likod at mapahamak tulad ng asawa ni Lot? O tiwala, magpatuloy at mabuhay ang kapunuan ng inihanda ng Diyos? Ang sagot ay nasa harap mo ngayon. Para sa parehong Diyos na hinuhusgahan ang Sodoma, ay ang Diyos na nag-aalok sa atin ng biyaya, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ngunit hindi siya pinipilit, inaanyayahan niya, naghihintay siya at tumawag siya. At sa tawag na ito sa ating mga puso, pupunta tayo sa pagpapakilala na magbubunyag kung bakit kailangang marinig ang kwentong ito ngayon, higit pa sa dati. Ngayon alam mo na ang katotohanan sa likod ng nakakagambalang lungsod sa kasaysayan ng Biblia. Ang tanong na nananatili ay, tinitingnan mo ba ang asawa ni Lot? O handa ka bang lumipat patungo sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Hindi maliitin ang kapangyarihan ng kawalang interes, espiritual na lamig at kalakip sa kasalanan. Nagsisimula ang lahat sa maliit na konsesyon na kapag idinagdag ay maaaring lumayo sa harapan ng Diyos. Paano kung ngayon ang huling araw? Paano magiging ang iyong pananampalataya, ang iyong pakikipag-ugnayan kay Hesukristo, ang iyong pagsasanay sa pag-ibig para sa kapitbahay? Nais kong malaman ang iyong opinyon. Ano ang pinaka-nakakaapekto sa iyo sa video na ito? Aling bahagi ang naramdaman mong akikipag-usap sa iyo ang Diyos? Komento dito. Ang iyong karanasan ay maaaring palakasin ang pananampalataya ng ibang tao. At syempre, kung ang nilalamang ito ay humipo sa iyong puso, mag-subscribe ngayon sa channel, buhayin ang mga abiso at ibahagi ang video na ito sa mga kailangang marinig ang kagyat na mensahe na ito at nasiyahan na. Ang susunod na video na lilitaw sa screen ay magbubukas ng iyong mga mata kahit na higit pa tungkol sa mga palatandaan ng mga oras at ang papel ng tunay na pananampalataya sa nasirang mundo na ito. Nakikita namin ang isa't isa doon. Pagpalain ka sana ng Diyos ng malakas. Ako si Marco at maging ang susunod na video.